Hi guys, welcome sa ating Java tutorial for beginner series. So ating pag-usapan ngayon ay ang polymorphism. Bago kayo mag-aral ng polymorphism, aralin nyo muna yung encapsulation at saka inheritance. Kung hindi ninyo masyadong naintindihan yung topic na iyon, ay mas lalong hindi ninyo maintindihan itong polymorphism. So dapat meron kayong talagang foundation ng encapsulation at saka inheritance. So, bago tayo mag-proceed sa ating example at saka diagram, dito muna tayo sa ating definition. Polymorphism is the ability of an object to take many forms. The most common use of polymorphism in OOP occurs when a parent class referred is used to refer to a child class object. Any Java object that can pass more than one ISA test considered to be polymorphic. So, ito yung tandaan natin. An object, so itong tinutukoy na ito guys, ay isang parent class. Then, on many forms. To take many forms. Okay. Isang object na parent class na kayang mag-handle ng maraming subclasses. So, a parent class referred is used to refer a child class object. So, ito yung tinutukoy ko na dapat aralin ninyo yung inheritance. Okay. So, dito, bago tayo pumunta sa ating example, dito muna tayo sa ating diagram. So, ang example na ito ay, ang gamit ko na software na ito ay Enterprise Architect. So, kung gusto ninyong gumawa ng diagram na magaganda, ay bumili kayo ng Enterprise Architect kasi maganda talaga itong diagram ito dahil maraming features. So, bisita lang kayo sa link ng description na aking ibibigay kung saan ito mabibili. At mayroong free trial kasi sa software na ito. Okay, dito tayo sa ating diagram. Ito yung point of sales na diagram. So, sa point of sales, merong employee na class. So, sa employee, merong mga attributes na ito, ID, first name, last name, username, and password. So, ito yung mga type nila. So, int, string. Then, merong operation sa employee, add employee. Mas maintindihan ninyo kung sa coding na tayo. So, ito yung arrow ay ang class na user ay nag-extend sa class na employee. Okay. Then, meron siyang operation na display user. Then, sa user, meron pagkakaiba-iba. So, may pagkakaiba-iba, administrator, cashier, at saka manager. So, sa employee, hindi ko na-include yung non-user na pagkaiba-iba ng mga employee kasi hindi naman sila mag-interact sa ating system na point of sales. So, for example, ng non-employee ay non-user. Okay, non-user, pasensya na kayo. Ay non-user, merong for example, electrician, janitor, at saka yung mga staff. So, marami pa. So, dito, ang administrator ay nag-extend ng user at saka itong cashier at saka itong manager. So, merong pagkakaiba-iba ng mga user. Yung gawain ng administrator ay maka-add siya ng cashier at saka itong cashier maka-dispense ng item. Then, ito yung manager do inventory. So, siya yung mag-handle ng inventory. So, yan naman ang yung example na aking gagawin gagawin ito. At saka proceed na tayo sa ating example. So, gagawa natin ito ng code. Okay, para mas maintindihan niyo yung polymorphism. So, dito tayo sa NetBeans. Yung gamit ko NetBeans 12.3. Okay, then JDK 15 kasi marami yung features na mas madaling gamitin. So, sa next mga video ko ay
baka makikita ninyo yung mga features kung bakit ito yung ginagamit ko. At saka NetBeans, hindi Eclipse yung ginagamit ko. Maganda yung Eclipse, pero mas maganda itong Apache NetBeans kung mga baguhan pa kayo, bagong nagsimula sa ating programming. So ito yung Java application. Okay, click nyo muna itong Java with Maven. Proceed na tayo. Java with build with Maven, then Java application, then next. Ito yung ating project name. Lagyan natin na polymorphism. Okay, ito yun, ilalagay ko sa inyo guys yung kung saan ito madadownload. Abangan nyo lang sa description yung link ng Google Drive. Okay, i-share ko sa inyo para ma-download ninyo yung video na ito at saka yung at saka itong project na ito. Ito yung group ID, ito yung mga dependencies na build ng Maven. Then pagkatapos nito, click natin finish. Okay. Then dito sa ating package, i-click natin ito yung main package natin na polymorphism, then add package. So gawa tayo ng model kasi itong balik tayo dito sa architect natin, enterprise architect, ito yung model natin. So balik tayo sa NetBeans. So dito add tayo ng class employee. Inside sa model na package merong employee. So gawa tayo ng attributes. Okay, and ID, then private string, first name, ito yung mga attribute ng ating employee. Okay, then pagkatapos dito gagawa pa tayo ng user na user. Then ito, i-click ninyo ito yung green, yung fields, then right click, then refactor, then encapsulate fields. So okay, then select all to create getter and setter, then refactor. Okay, meron na tayong ito na nagawa ng getter and setter. So generate niya yung method. Then dito tayo sa user. Okay, then user, extend natin yung employee. Then ito na. So dito add tayo ng Java class, then i-add natin ng administrator. Okay, merong extend natin yung user. Then next ay extend natin yung user. Dito naman tayo sa cashier. Okay, then extend tayo ng user. Then next manager, add natin yung gawa tayo ng class na manager, then extend natin yung user. Okay, so dito na tayo, gawa tayo ng method. Dito mayroong method na add employee, then display user. So dito balik tayo sa ating employee, then gawa tayo ng method. So sa ibaba ng mga getter and setter, gawa tayo ng method public kasi gusto nating i-access sa ating
ibang classes itong gagawin natin. So dito sa ating diagram, merong sa enterprise return type na employee. So dito sa ating NetBeans, employee yung return type sa ating method, then add employee. Then meron siyang parameter. So ID and then ID, then string, then first name, then string, last name, and string, username, then string, then password, then employee. Gawa tayo ng isang object para ma-send niya yung data sa ibang classes. Then dito tayo mag-add, magsiset tayo ng value. So employee, gagawa na tayo ng isang polymorphism. So E, for example, that is our object, employee E, then equal to object from other classes. So the next is E, then set tayo ng value, ID muna. So ating sequence natin para hindi tayo malito, para walang para walang makalimutan. Then next E, then set last name, then E, ito yung object na E, then set username, username. So ito pala ay refactor natin kasi wrong spelling, pasensya na kayo. User name, okay, then dito sa ating ito na, then refactor natin ulit. Ito dito username, so ating lagyan, nakalimutan ng N. Okay, so dito wala namang okay naman lang ito dito guys, kasi equal naman dito, at saka hindi naman magre-refer ito sa ating variable. Ito yung mas tinatawag natin sa ibang classes. Then next, username, then E, then set password. Okay, then i-return natin sila guys sa ating okay, sa E. Okay, i-return natin, okay, dito. So sa object, equal yung pinadala natin na object sa ibang classes, dito magiging equal dito sa ating object. Then sa object na ito ay naglalagay tayo ng variable value. Then at saka dito meron tayong nag-send tayo ng mga fields or data, at saka dito nalagay sa E na object sa employee. Then dito i-return niya itong method sa object na E, ito object na E. So yan lang. So save natin, then let's try. Hindi pa, kasi meron pa tayong return type na void, tapos display user. So punta tayo sa ating user na class, then gawa tayo ng method na public void, return type na void, display user, then yung parameter niya ay employee E. So dito display natin yung data. Okay,
ID, then e dot get ID. Ito yung object na nag-send, okay, sa ibang object. Then next, then first name, then e get first name, then system last name. Pasensya na kung mahina akong yung speed ko. Then last name, then next fields yung okay, then username, then okay, then password get password. Okay, dito na. So para ma-display, mag-add tayo ng employee. Okay, ito yung manager, nakigamit lang ng user, then yung user nakigamit ng employee. So yung manager meron na yung mga attributes dito kung saan na-inherit niya sa user, then yung user na inherit niya sa employee na mga attributes. Okay, so kung gagawa tayo ng attribute sa employee, sa administrator, cashier, dadami na yung attributes natin at malilito na tayo, at yung program natin ay dadami yung code, mas babagal. Okay, then gagawa tayo ng package dito. So bawasan natin. Okay, then next, okay, hindi na pala pwede. Then right click ninyo, then add Java class, then delete natin to yung model para pasok siya sa package na polymorphism, yung main class. Then click finish. So ito na. So gawa tayo ng main method, control space, then enter. Then dito employee, okay, e equals new object na nag-extend niya ay yung administrator. Ito na yung object. So then right click to, then import employee, then ito then control space, then okay, control space para ma-import automatic. Okay, then ito yung new ay nag-create siya ng object. Ito yung keyword na nag-create ng object sa administrator na class. So itong administrator na class ay isang object ito, then equal sa object na employee. So object to object, so, equal sila. Then another is employee, then lagyan natin ng object na A, means this is administrator na object, then this is C, then equals cashier ito. Okay, pasensya na kayo na ngayon lang ako nakabalik sa 6 months kasi palaging nagkasakit. So dito employee, then next cashier, manager,
equals new object of manager. Then dito ay gagawa tayo ng isang object na user. For example, A, okay, add tayo muna ng administrator. So tatawagin natin yung A. So sa employee meron namang method na add employee. So dito tayo sa ating main class A, tatawagin natin kasi mag-add tayo ng administrator na account. Okay. Then dito, for example, if administrator start sa 1, then 0001, then Aldrin, then Cubs, lagyan natin ng A, then user is admin, string, this is return type sa ating parameter na add employee. Then ito ay okay, then okay, object na A. So i-return natin sa object na administrator. So dito add tayo ng add tayo ng account sa cashier. Then cashier dito C na object, which is nagrepresent na equal na object na cashier. Then dito lagyan natin ng, kung cashier ay lagyan natin ng integer, lagyan natin ng 5 start. Okay, then cashier lagyan natin ng James. Then cover. The next dito ay isang user 101. Then dito yung yung password ay lagyan natin ng user James. Ito yung cashier, then ito yung lalagay pa ba tayo ng manager. Ito lang yung ating example kasi mas kung maliit mas hindi mas maintindihan ninyo. So dito tayo sa A, gagawa tayo ng i-display na natin yung user. So kung magdi-display tayo sa ating diagram, mayroong display user. So dito na tayo create tayo ng object, okay, user, then tatawagin natin yung display. Bakit hindi user? Hindi pa na i-import. Okay, hindi pala na i-import. So i-import muna natin para okay, then display user, then M, then copy paste lang to. Then dito yung manager, first niya i-display niya yung line na i-display niya yung manager. Then next i-display niya yung cashier. Then save, then click run. So ito yung main class natin na may main method. So select main class. Then ito na. Tingnan natin yung output. So yung ipiprint niya muna yung manager 10,001 Aldrin Cubs admin. Ito yung data. Tapos next is ipiprint niya yung user cashier. So okay. Okay. Bakit C M? Kasi nag-null siya sa username. So dito null siya guys kasi
yung nilagay natin is M, so manager. Wala naman tayong ina-add na object na M, so manager, so M, so magna-null talaga siya. Pero dito mayroong null na username, so yung siguro spelling ay mali. So dito balik tayo sa isang method na username, so balik tayo dito sa ating wala tayong import na e. Okay, tama naman yon. Then sa object na e, so dito i-return niya sa get username. So dito, okay, ito na yung ating Polymer PSIM na example. Then click run. So mas madali na kasi na-run niya sa primero sa una. Okay, build niya sa Maven. Then ito na, ito yung manager at saka ito yung cashier. So mas nakalilito nakalilito kasi walang identification nila na tandaan at latandaan na ito ay itong user na ito, administrator ba or cashier or manager. So guys, sa next video natin ay doon natin i-discuss yung interface para okay, mas kung ano ba talaga yung purpose ng interface. Okay, so mas maintindihan ninyo kung meron na tayong interface, kasi dito ay paano natin gagawan, ma-identify na sa ating print user, manager ba ito or administrator. Okay, so sa interface, next natin na topic ay pag-uusapan natin yung interface. Okay, so salamat guys. Bago magtapos ito, balikan natin yung definition. So itong definition na ito ay an object, para hindi kayo talaga mawawala. Okay, ito yung tandaan nyo, an object to take many forms. So ito yung object, di ba, ng employee, kasi ang tinutukoy niya dito ay yung superclass. Na yung superclass natin ay employee, ma-handle niya yung itong mga subclasses, kasi yung employee ay itong employee na class, ma-handle niya yung administrator, yung cashier, yung manager, kasi dito yung object niya. So mas nakikita ninyo yung advantage ng polymorphism, kasi mas malilis niya yung code, mas ma-reusable niyo yung method, tulad ng ito, tulad ng method na add dito tayo sa employee, add employee. So ma-reuse natin ito. Okay, so salamat guys sa ating yun lang pala siguro. So salamat guys sa ating video. Salamat sa inyong panonood, at saka huwag niyong kalimutan pag-subscribe, at saka marami pa akong i-share sa inyo na mga tutorial sa Java. So abangan nyo na lang sa link yung project na ito, at saka yung video na ito, kasi i-download ko, i-share ko sa Google Drive. So tingnan nyo lang sa description yung link, at saka salamat. Bye bye.